10 Korean national ang kumpirmadong patay matapos madisgrasya ang kanilang sinasakyang van sa Bolinao, Pangasinan. Papunta sana sa isang resort ang mga nasawing Koreano nang banggain ng kanilang van ang isang warehouse building bandang alas 12:15 ng tanghali. Hindi pa pinapangalanan ng mga pulis ang 10 Koreanong nasawi pero kabilang sa kanila ang isang bata. Dahil takbo pa ang mga biktima sa Sampaloc Medicare Hospital sa Bolinao pero lahat sila binawian din ang buhay. Nasa Gethsemane Funeral Parlor sa Alaminos ngayon ang mga labi ng mga biktima. Nakakagta sila ibiyahe patungong Metro Manila para dalhin sa Korean Embassy. Tumanggi naman muna magbigay ng pahayag ang Korean Embassy kaugnay sa pagkamatay ng 10 Korean national sa isang aksidente nga sa Bolinao, Pangasinan. Samantala sa muling pagkalugat sa pinaniniwalaang crash site ng C-130 ng Philippine Air Force, walang survivor na nakita ang search and rescue team at sa halip na bakas ang buhay, mga karagdagang bahagi ng katawan ang na-recover ng Task Force Hercules. Saksi si Emil Sumangi. Upuan sa cockpit ng eroplano, heat insulator, bahagi ng katawan ng tao at patches ng piloto. Kabilang yan sa mga naging bunga ng unang pagsisid ng technical divers ng Philippine Navy at Philippine Air Force ngayong araw sa pinaniniwalaang crash site ng Hercules C-130 cargo plane sa Pakiputan Strait. May 3 milya ang layo mula sa Talikod Island. Kung crash kasi yan, we're now looking into a wreckage. No? So kung ganyan sa dagat bumagsak yan, we're not hoping na lulutang yan. No? Kasi metals yan, steel. Mula alas 7 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi, tuloy-tuloy ang pagkalugad ng search and rescue team. Pero sa pinaniniwalaang crash site, hindi gumana ang underwater camera. Itinuloy pa rin ang pagsisid pero dahil sa 800 talampakang lalim ng dagat, bigo ang grupo na may makita. Since hindi pumaandar yung CCTV natin, so try namin look at the bubbles, at least mga bubbles. So far wala kaming nakikita. Ang visibility naman, nasa mga 20 meters, at least tingin-tingin kami. So 140 lang makaya talaga namin kasi single tank tayo for the safety din sa divers. Gumamit din ang rescue team ng GPS sonar equipment na may kapabilidad na sukatin ang lalim ng dagat at makita ang mga bagay sa ilalim ng karagatan. Sa ulat ng Naval Forces ng Eastern Mindanao, na-detect ng sonar ang isang bagay na mukhang fuselage ng eroplano sa lalim na 600 talampakan. Ang fuselage ang pinaka-katawan ng eroplano. Pero ayon sa mga technical divers, wala pang katiyakan kung bahagi nga ng nawawalang C-130 ang nahagip sa sonar illustration o di kaya'y burak lamang. Anong makukuha natin sa nakikita natin na to? Posibleng wala dyan yung eroplano, kaya siya faint. Posibleng nandyan rin siya, baka yung mga pula-pula na yan, baka yan na siya. Okay, but there is no way for us to verify right now if andyan nga siya. Bakit po? Kasi una malalim eh. Hindi pa sumusuko ang Task Force Hercules pero sa resulta ng operasyon ngayong araw, walang nakitang anumang signs of life ang grupo. We have not seen any signs of life, though we are not discounting the possibility that some, if not all, of our personnel in the plane are still alive. We will not stop hoping until all evidences says otherwise. Kung may bubbles na hindi galing sa amin, it's positive na andito yung subject natin. At least bubbles talaga yung tinitingnan namin kanina. Ano sa palagay niyong possibility siya? Wala talaga. Mula dito sa Davao City, Emil Sumangi lang inyong saksi. At 2 araw matapos bumagsak ang C-130 ng Air Force, palaisipan pa rin kung anong nangyari sa maikli nitong pananatili sa himpapawid. Saksi si Marisol Abduraman. Sa dagat yun na siya nahagsa, kay maklaro man ang siga siyang pakugod. Nag-aeroplano kay gadupa man siya god. Asura ko nakita. Yan ang kwento sa GMA News ng isang mangingisdang saksi umano sa pagsabog muna sa himpapawid bago ang tuloy ang pagbagsak sa dagat ng isang eroplano. Dakong alas 9 noong Lunes ng gabi. Sa ikalawang araw ng pagkawala ng dambuhalang C-130, ang tiyak pa lang ng Air Force bumagsak ang eroplano pero kung bakit, palaisipan pa rin. Kilala sa katatagan, hindi na mabibilang ang mga gyera, bagyo, kalamidad at iba pang emergency na naasahan ng C-130 ng Air Force ng iba't ibang bansa.
May 4 itong engine pero masira man ang 2, kaya pa rin daw nitong lumipad at ligtas na mag-touchdown. Sa tatag daw nito, sinusong nito kahit ang masamang panahon at ginagamit para tukuyin ang direksyon ng bagyo. Gayunman ayon sa Pag-asa, hindi ligtas sa mga tama ng kidat ang eroplano lalo na kung papasok ito sa thundercloud. Nitong Lunes nang lumipad ang C-130, maayos raw ang lagay ng panahon sa Davao bagamat nagbabadya na noon ang bagyong Lawin sa timog Katagalugan. Pero the aircraft is equipped with lighting arresters and is designed to operate in adverse weather conditions. tiniyak ding muli ng Air Force na maayos ang kondisyon nito. Noong August 15 nga lang, pinalitan ng isa sa 4 itong engine. Mula noon, nakapagtala na raw ito ng 51 oras na flying hours. In the present maintenance works or activities of the Air Force, we adhere to the scheduled maintenance activities. Base naman daw sa mga na-recover na bahagi ng bumagsak na C-130, walang nakikitang indikasyon ng investigating team na sinabotahe ang eroplano. Giit din ng Eastern Mindanao Command. Sa sobrang higpit ng seguridad sa Davao Airport, malayo raw na may makalapit sa C-130 na di otorisado. Ako si Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Patuloy namang umaasa ang pamilya ng mga piloto at crew ng C-130 na buhay pa rin ang mga nawawala nilang mahal sa buhay. Narito ang report. Balot ng pighati ang mga pamilya na nawawalang sakay ng C-130 sa misang idinaos ng Air Force sa Cebu kanina. Ang ginang na ito, nawala na ng malay sakay iyak. Dumalo sa misa ang Commanding General ng Air Force na si Lieutenant General Pedrito Kadungog. Isa-isa niyang kinausap ang asawa ng mga nawawalang crew at nangakong bibigyan ng tulong pinansyal ang kanilang pamilya. Pero di pa rin mapanatag ang mga kaanak. Ang ina ng piloto ng C-130 na si Major Manuel Zambrano, hindi tanggap ang pagkawala ng kanyang anak. Sa sama ng loob ni Aling Amelia, tumaas ang kanyang presyon at naabutan pa nga naming nakadextrose kanina. Ang kinakasama naman ni Major Zambrano na si Michelle Fermin, umaasang buhay pa rin ito. He's a very intelligent person and he flew that plane as easy as the back of his hand. And he has been flying for as long as I've known him. Pero aminado si Michelle na noong gabi na umalis ng Davao sa Zambrano ay kakaiba na ang kanyang naramdaman. I said a lot of things like probably nakatulog, sa pagod, and he was going to text me in the morning. Inatasan naman ng CBCP ang lahat ng chaplain na nakatalaga sa AFP sa buong bansa na magsagawa ng espesyal na misa para sa mga nawawalang piloto at crew ng C-130. Para sa saksi, ako si Susan Enriquez, nag-uulat. At sa ibang balita, mas mahal na almusal ang matitikman pagpasok ng Setyembre dahil parehong magmamahal ang tasty at sardinas habang ang pandesal, liliit na naman. Saksi si Julio Segovia. Kung dati iniurong ng mga magtitinapay ang plano nilang dagdag presyo, ngayon, wala na raw makapipigil sa pagsulong nito. Ayon kasi sa Filipino-Chinese Bakers Association Incorporated, lugi na ang mga panaderya sa kasulukuyang presyo ng kanilang paninda matapos umakyat ng halos 60 pesos ang kada sako ng harina na pangunahing sangkap sa paggawa ng tinapay. Kaya ang tasty o loaf bread, magmamahal daw ng mula piso hanggang 1.50. Mananatili naman ang presyo ng pandesal, pero babawasan na lang daw ng timbang ng kada peraso. Kaya ang tigda 2 pisong 35 grams na pandesal, gagaan ng 5 gramo. Wala kami magagawa kung hindi i-carry over na lang yan. Mga aabot ng mga 5%. Pero ayon sa DTI, wala pang abiso ang mga flour millers sa pagtaas ng presyo ng harina. Kaya dapat daw, nakapako pa rin ito sa pagitan ng 950 hanggang 960 pesos kada sako. Binabantayan din ng DTI ang presyo ng sardinas dahil sa 10 pisong pagmahal ng presyo ng tamban ang isdang gamit sa paggawa ng sardinas. Kaya ngayon din Setyembre, inaasahang mararamdaman na ang 75 sentimong dagdag sa presyo ng bawat lata. Ito daw ay dahil sa mahal na presyo ng krudo na ginagamit ng mga mangingisda. Kaya naman ang mga mamimili, tuloy sa pagdiskarte para makatipid. Nahanap po yung mababang presyo para yun naman magkasya sa budget ko. Kung hindi na masyadong kailangan, huwag na lang natin bilhin. Ako si Julio Segovia, ang inyong saksi. Sa iba pa ring balita, tuloy-tuloy pa rin ang opensiba ng militar laban kina MILF Commander Cato at Bravo, ang mga tinuturong promotor sa mga pag-atake sa ilang lugar sa Mindanao. Hindi rin daw titigil ng pagtugis sa dalawa kahit umabot pa rin ito hanggang sa panahon ng Ramadan. Saksi si Michael Fahatin.
Ilang araw na lamang ay magsisimula na ang Ramadan. Pero hanggang ngayong araw na ito, tuloy ang airstrikes ng militar sa mga pinaghihinalaang kuta ng MILF sa Lanao del Norte. Sagrado ang Ramadan para sa mga Muslim kung kailan sila nagtitika. Kaya ngayon din Setyembre, inaasahang mararamdaman na ang 75 sentimong dagdag sa presyo ng bawat lata. Ito daw ay dahil sa mahal na presyo ng krudo na ginagamit ng mga mangingisda. Kaya naman ang mga mamimili, tuloy sa pagdiskarte para makatipid. Nahanap ko yung mababang presyo para ayo naman magkasya sa budget ko. Kung hindi na masyadong kailangan, huwag na lang natin bilhin. Ako si Julio Segovia, ang inyong saksi.